FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay, tulong naman po. Ako nga po pala si Jeffrey. Hindi ko na po pahahabain pa ito. I am no longer physically attracted to my girl. DJ Lindsay, 4 years na po kami pero hanggang ngayon, wala pa rin pong nangyayari sa amin. Kasi ang sabi niya, hindi pa siya ready. Sa akin, okay lang naman kahit wala pang nangyayari sa amin. Kaya sabi ko, para maiwasan po ang tukso, bawasan na lang yung kiss, yung hug. Yun naman po yung ginawa ko. Once a week lamang po kaming nagkikita. Tapos, konting cuddle. Konting kiss lang. Hanggang lumipas na po ang 1 taon. Napansin ko po na hindi na ako sexually attracted sa kanya. Nawala na siguro ako ng gana. Although mahal na mahal ko po yung personality niya, yung feelings ko, parang unti-unti nang nawawala. Hindi na ako masaya. Tapos at some point, parang nakaka-depress na po yung nangyayari. Ngayon, humahanap na lang po ako ng right time para makipag-break sa girlfriend ko. Ang problema lang po, DJ Lindsay, hindi ko po magawang makipaghiwalay sa kanya. Kasi ayokong makita siyang umiiyak at mag-isa. Maiisip ko pa lang po na lumuluha siya. Nakakalungkot na. Plus, alam ko po kasi na ako lang po ang sumusuporta sa kanya mentally simula pa nung college years niya. Hanggang sa board exam niya, lahat ng pinagdaanan niya, nandun ako. Ayoko na pong madagdagan pa yung mga pahirap niya sa buhay. By the way, professional na po siya ngayon. Yun nga lang po, long distance relationship din po kami ngayon, DJ Lindsay.
Palagi ko pong pinopostpone yung pakikipag-break sa kanya. Hanggang lumipas na po yung 2 taon. Di ko pa rin alam kung paano ihahanda yung sarili ko at ihahanda rin siya para sa breakup na to. Sinubukan ko na rin naman pong ayusin yung sarili ko. Sinubukan ko na pong i-restore yung love ko sa kanya. Matagal na panahon na po. Kaya lang, parang habang tumatagal, yung restoration ng love ko para sa kanya is slowly fading away. Nakakalungkot lang po talagang isipin. Pahingi naman po ng advice. Ano po bang dapat kong gawin? DJ Lindsay again. Ako po si Jeffrey. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey, why do we always hurt the ones we love? Whoa. Yun yung kanta para sa iyo no? Hi Jeffrey and good morning everyone. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Ito po ang lihim ng liham mga bangga. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ow! Uy, ano na, grabe ka naman. Kasi ba't mo pinatagal ng 2 taon eh? Sa unang taon pa lang pala, hirap na hirap ka na dahil nga, di ba, walang nangyayari. Pero siguro kasi ganun ka. Extraordinary naman kasi pala talaga yung ginujowa mo or yung gusto mong jowain. Hindi, jowa niya na nga pala. Di ba? Yun nga lang kasi hindi mo nakukuha yung pangangailangan mo. Kaya talagang feeling mo yung love mo is slowly fading away. So no matter how much you try, i-restore yung pagmamahal na yan at yung pag-ibig na yan at ayusin ang sarili mo is wala pa rin nangyayari. No? Wow! Oo, I won't judge you at hindi ko sasabihin na, hindi mo talaga siya mahal kasi hindi ka makapagtimpi. Hindi ganon, bakla. Kanya-kanya naman po tayo ng expression of pag-ibig. 'Di ba? And who are we to judge at who are we to say na, naku, hindi niya mahal talaga yung babae na yan. Kasi kung mahal mo talaga yan, maghihintay ka. 'Di ba? Ang mga tao naman talaga naghihintay ang mga yan eh. Pero syempre, may mga pagkakataon din na mapapagod ka at maiinip ka. And just because, 'di ba, talagang umalis ka na doon sa face na naghihintay ka, doesn't mean na di mo na siya mahal. Wow! Diba? Just because nainip ka at umalis ka dyan sa spot na yan, ibig sabihin ba noon hindi mo na siya agad mahal? Di ganun. Diba? Ibig sabihin lang noon, gusto mong hanapin yung bagay na gusto mong makuha. Yun yan, nagkataon nga lang na hindi mo nakukuha yun sa kanya eh. Diba? So, ano nga bang masasabi mo dito kay Jeffrey sa kanyang kinalalagyan niya sa sitwasyon niya ngayon? Ano bang dapat gawin? How do you break somebody's heart without making her cry? Huy, paano nga ba yun? Mahirap-hirap yan nalaban, Jeffrey. Kasi syempre, automatically, maiiyak naman talaga kahit sino namang nagmamahal, no? Kapag iiwan mo na siya. 'Di ba? Lalo na mga babae, emotionally wired kami, 'di ba? So, paano nga ba? Sa mga lalaki po, no? Baka mamaya nakipag-break na kayo sa mga babae, 'di ba? Once in your life. Paano nyo hinandle yung breakup? Paano niyo manage to break up with that someone nang hindi sila nakikitang umiiyak or, 'di ba? Or nag-iisa? Oo. Naisip ko galitin mo. Malamang isumpa ka niya. Ay, pero may mga ganun ha. Yung tipo
tipong kahit hindi naman talaga sila manloloko or hindi naman sila womanizer, ganyan, ang ginagawa nila is nagpapanggap sila na babaero sila para lang hindi sila maawa doon sa babae, para lang magalit sa kanila yung jowa nila tas i-break sila. Tapos ang magiging core na pinanggagalingan po ng galit or ng breakup is yung galit ng babae, 'di ba? Yun yung core, yung galit. Pero ang katotohanan ng buhay is hindi naman talaga siya womanizer. It's just that gumawa lang siya ng paraan para hindi umiyak ng malala yung babae. 'Di ba? Magalit na lang, ma-convert na lang, 'di ba, yung nararamdaman niya into anger rather than loneliness and crying and mga ganyang nakakaawa na feeling. 'Di ba? Ano bang ginawa ninyo sa mga lalaki po na nakipag-break na noong unang panahon? Paano nyo hinandle yung mga ganyang breakups? Sabi dito Leslie Pascual, good morning DJ Lindsay mo. Oo, sender be brave enough na sabihin sa girlfriend mo yan para naman hindi naman po kawawa si ate mong girl, di ba? Sabi naman ni Wapo, man, check yourself or your sexuality. It may be changing if you're losing sexual attraction. Red flag yan, DJ Lindsay. Hindi. Kumbaga, Wapo, hi friend, ang naiisip ko dito is that nawawala na siya ng sexual attraction doon sa babae kasi hindi niya nakukuha yung, alam mo na, yung pangangailangan. Gusto mo gumaganyan-ganyan ako. Hello naman sa mga nanonood sa atin sa Facebook page, facebook.com/energyfm1067. Hindi niya nakukuha yung gusto niya kasi yung love language niya, hindi nabibigay sa kanya or hindi nagagawa sa kanya. Kaya yun, ang ending is nawawala na siya ng attraction doon sa babae. Aminin naman natin, wag naman tayong hipokrito. When you do that with the person you love, when you do the deed with the person you love, minsan mas lumalalim pa po talaga yung pagmamahalan. Most especially kapag regularly ginagawa nyo yan, ganyan, mas lumalalim yung relationship. For some yung iba kasi ginagamit lang yan para makakuha ng, chika beng beng, ganyan. Oo. For some, ganyan. So thank you very much. Sabi naman po dito, nako! Anong kaguluhan yan? Sabi ni Isagani, Concordia. Wala namang gulo, friendship. Sabi naman po ni RJ Kim, bihira na talaga ang lalaking katulad ni E.A. Guzman. Oo nga. I've heard of that, 'di ba? Ilang years sila nag-abstain? 11 ba o 12 years? Grabe naman talaga, 'di ba? Ibibihira na lang talaga. O ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag naghanap yung lalaki ng ganong bagay, masama na agad siya. Wow! May pangangailangan talaga. Huwag naman tayo mag-judge. Benito, ganda mo sa umaga, ma'am. Thank you very much, sir. Sabi naman po dito ni Ana, ang gandara ng... Bakit ba yan? Mag-comment kayo. Bakla ka ng taon. Sabi naman ni Franz Ilaw, nako. Sabi ni Arch, just as two people can fall in love, they can also fall out of love. Ang problema din kasi sa lack of physical contact is that merong tendency na maumay ka sa partner mo. Kung talagang wala ka nang nararamdaman sa jowa mo, then dapat magpakatotoo ka at makipag-break ka na lang ng maayos. 'Di ba? It's like removing a band-aid. Mabilis mo nang alisin para minsanan na lang po yung sakit. Very well said, 'di ba? Minsanan na lang, 'di ba? Wala ka naman talaga magagawa kung maiiyak yung babae Kaysa naman sa mag-imbento ka ng mga sitwasyon na wala naman talaga, 'di ba? Oo, magpakatotoo ka na lang. Sabi naman ni Cha Zian Mitch, good morning DJ Lindsay. Kami ng boyfriend ko, running 4 years na po kami pero wala pang nangyayari sa amin. Hanggang holding hands lang po at kiss sa noo lang. Kasi sinusunod po namin yung gusto ko. Good for you, girl. Good for you. We are so happy for you. Wow! May mga ganyan pa rin talaga 'di ba? Kung choice ninyo talaga, wala namang problema doon, 'di ba? Di good for you. Pero kung yung isa talagang bumigay at hindi talaga kinakaya, ganyan, kasi doon sila mas sanay, then go. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa, 'di ba? Choices naman talaga 'yan. Diba? Ako ang masasabi ko lang dito kay Jeffrey, if you were to ask me, alam mo, Pangga, masasabi ko lang is that kapag talaga ang tao nagmahal, masasaktan at masasaktan yan. At kahit sino namang tao na iwanan mo, 'di ba, 4 years na Ang problema dito kasi pinatagal mo ng 4 na taon bago mo siya hiwalayan. First year pa lang, nararamdaman mo na hindi ka tatagal sa ganyang setup. Pero pinatagal mo pa ng 2 taon just because naaawa ka sa kanya. 'Di ba?
Minsan alam mo, kailangan natin i-overcome yung emotions natin, no? At minsan kailangan natin isang tabi yung awa natin para sa isang tao. Kasi minsan may mga ganyan akong moments di ba? Ayaw natin maawa sa kanya or ayaw ko maawa dito. Oo, di ba? Aminin mo naman yan, nung nakipag-break ka sa jowa mo, hindi ka rin naawa sa kanya. Di ba? Sasabihin ng iba, masyadong matigas na babae ito, hindi nakaawa. Hindi sa ganun. Di ba? Kasi aaksayahin mo lang yung oras niya Kung patatagalin mo, you might as well, sige lang, isang sakitan na lang, isang break up na lang para, 'di ba? Wala nang problema, wala nang kuskus balungos. Sabi nga nila, 'di ba? Wala nang problema, isa na lang. Kesa naman sa araw-araw ka nag-pretend that everything is okay, that everything is alright, that you can wait for her until maging okay na at until maikasal kayo, saka ninyo gagawin yan. Ang katotohanan ng buhay, wala ka nang nararamdaman para sa kanya. 'Di ba? Huwag ka mag-pretend. Huwag mong lokohin yung sarili mo at lalo na, 'di ba, magpakatotoo ka sa kanya, sa sarili mo. O huwag kang tuwag. Oo, huwag kang tuwag, 'di ba? Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin, ipa-express mo yung gusto mong maramdaman niya, 'di ba? Wala naman talagang babae na hindi maiiyak kapag binrake mo. Ano ka, 'di ba, robot? Okay lang 'yan. Once in our lives, makakasakit talaga tayo ng tao. Pero bumawi ka na lang sa susunod na jojowain mo. 'Di ba? At mag-sorry ka na lang sa kanya ng malala at mabisang-mabisa. Kasi hindi mo sinasadya. Sabihin mo na lang. Yun lang talaga yung problema. Kaya kayo, kapag wala na kayong nararamdaman para doon sa isang tao, sabihin nyo sa kanya. 'Di ba? Hindi yung naghihintay kayo ng ilang taon, 'di ba? Hindi yung pinapatagal nyo pa, wala na naman talagang feelings. Para hindi tayo nag-aaksaya ng pera, atensyon, time, and so on and so forth. Diba? Oo. Baka alam mo, pagdating ng panahon, pasasalamatan ka pa niya. Salamat kasi hindi mo na pinatagal yung relasyon natin. Salamat kasi nung nakipag-break ka sa akin, dumating tong si Mr. Right. Diba? Mas nakilala ko si Mr. Right. Maraming salamat because you paved the way para makita ko yung tamang tao para sa akin. Sabi naman ni Ana, nasa pag-uusap naman kasi talaga yan Respect pa din ang mangunguna sa isa't isa. Sabi pa dito, mas maganda maging magpakatotoo kaysa pinipeke mo. Kasi ikaw mismo, niloloko mo lang ang sarili mo. 'Di ba? Minsan kailangan natin maging prangka. 'Di ba? At minsan kailangan natin i-overcome yung ayoko kasing makasakit Ayoko kasing makita siya na nag-iisa Alam mo, Jeffrey, mas mahirap yung nagpapanggap ka na meron kayong future. Tapos, kapag mas matagal na kayong magkasama, say 8 years or 10 years, doon mo lang i-reveal sa kanya na wala na. Oo. Wala na akong gana sa'yo. Mas masakit yun. Ngayon palang putulin mo na yan. Oo. Wala nang rason para magstay ka pa dyan. Unless, ang hobby mo is manakit ng damdamin ng babae. Wow! Yun lang yun, di ba? Good luck to you. Good luck to you, Jeffrey. At sana ma-overcome mo na kung ano mo yung pinagdadaanan mo. Huwag ka mag-alala kasi yung sa una lang naman masakit yan. Makaka-move on din yung babae na yan, yung girlfriend mo na yan from you. Huwag mo lang siyang guguluhin pagkatapos mo makipag-break sa kanya. Sasabihin mo, lagi lang ako nandito. Kapag may gusto kang, kapag gusto mo nang kausap, nandito lang ako. Utang na loob ha. Tigilan mo yan. Oo, pag nakipag-break ka sa kanya, wag mo na siyang kausapin para makapag-move on siya ng malala at mabisang-mabisa, okay? Hindi yung, I can be the shoulder you can cry on kapag wala kang masabihan ng problema mo. Huy, tigilan mo ako. Pag nakipag-break kayo sa isang tao, wag na muna kayo magparamdam. Give it 2-3 years bago kayo magparamdam ulit. Kasi maghihili yan May sugat yan Oh, kung babalik-balik kayo dyan, parang lagi-lagi nyo lang din tinatouch yung sugat. Diba? Tigilan nyo yan. Diba? Oo. Hoy, hindi ka magiging violent dyan. Anong pangalan nito? Si Teve. Teves John po. Hoy, hindi ka magiging violent. Diba? 9:27 on the clock. Thank you so much, Jeffrey. Mag-send in ka ng iyong lihim story sa aking page, Lindsay1067, or sa aming mother page, Energy FM 1067. 9:27 on the clock, mga pangga. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Have the courage to confront lahat ng conversations that are uncomfortable sa buhay because kakailanganin mong gawin yan para maging maayos ang lahat.
'Di ba? Hindi naman lahat ng bagay aayon sa kung paano natin gugustuhin, 'di ba? Pero kailangan minsan kumprontahin mo yung mga bagay na hindi kaaya-aya, 'di ba? Hindi madali. Pero kailangan mong gawin 'yon para maging maayos ang lahat. James Ingram with the song There's No Easy Way. Tutok lang.